Hi mga langga, and hello din po sa lahat ng ating viewers, listeners, and subscribers, pati na rin sa ating mga haters. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, huwag kalimutang mag-like, comment, share, and subscribe at pindutin nyo na rin yung notification bell para maging updated pa po kayo sa mga susunod pang mga video. Tunghayan po natin ang ika-28 kabanata ng Mafia Queen, My Wife. Monica's point of view. I groaned because of the pain throbbing inside my head. Wala sa sariling, napahawak ako sa ulo ko dahil dun. Damn it hurts. Para bang pinupukpok iyon dahil sa sakit? Nangunot yung noo ko. I can't remember anything. Did I got drunk? Is it a hangover? God damn it. Daig ko pa ang hinampas ng baseball bat sa ulo. What the fuck? Marahan kong idinilat ang mata ko, tsaka hawak pa rin ang ulo na bumangon mula sa pagkakahiga. I yawned, but my yawning suddenly stopped when I saw the familiar big blue stuffed toy sitting in the floor in front of me. I roamed my eyes around to confirm that this is not my fucking room. Plus the familiar, manly scent that covers my sense of smell. Only to know that it's Liam's room. I shook my head out of confusion. Why the fuck am I here? And where the hell is he? Mukhang masasagot naman yung tanong ko dahil biglang bumukas ang pinto at bumungad sa akin si Z na may dalang tray na may mangkok na nakapatong. She closed the door by the use of her feet dahil okupado ng tray ang pareho niyang kamay. She faced me and shock is written all over her face na para bang isang malaking himala ang gumising ako. She's just wearing a simple black V-neck shirt and basketball short. Her hair is also styled in a messy bun at mukhang walang balak umalis ng mansyon. She's like having her vacation. The fuck, bossing! She shouted na nagpakirot sa ulo ko. The hell is wrong with her? You don't fucking need to shout, Zia Lee. Banggit ko sa pangalan niya na lalong nagpanganga sa kanya. What happened? My head is throbbing in fucking pain, Z. Taranta siyang lumapit sa side table na katabi lang ng kama ni Liam at inilapag ang tray doon. Naamoy niya yung mabangong aroma ng lugaw na niluto ni Z. Damn Z, for being a delicious cook and for her fucking cooking skills, but Z is really an amazing cook. She must admit because she cooks for me for 6 years, mula nang mamatay si kuya. Ulo lang ba ang masakit sa'yo, boss? Yung katawan mo, okay na? Nangunot yung noo niya, lalo nang hawakan nito ang noo niya tsaka ngumiti. Naks! Ayos na yung temperature ng katawan mo. Ay teka, check natin ang maigi. She took something from the drawer of the side table. Magsasalita pa lang ako para itanong kung ano nang isalpak niya iyon sa bibig ko bigla. Ngumiwi ako nang haltakin niya din ilang segundo ang makalipas. It's a fucking thermometer. How dare she do that to me? Finally, nawala na ng tuluyan ang lagnat mo, bossing. Tuwang-tuwang sabi nito na pumapalakpak pa. Wait, what? What did you say? Tinuro ko yung sarili ko. I had a fucking fever? Tumango-tango siya tsaka ngumuso. Damn it, it's Liam's signature expression. Sobrang taas ng lagnat mo, bossing. Nakakatuwa nga at gising ka na eh. Naku, kung alam mo lang yung mga nangyari this past few days, grabe, nakakaloka talaga. What? Nanlaki ang matang sigaw ko. I heard it right. Sinabi niyang past few days? Kinamot niya ang ulo niya na parang nag-aalalang sabihin ang kung ano sa akin. Eh kasi bossing. Explain. I glared at her. What the fuck happened to me? Bumuntong hininga siya tsaka hinatak yung silya sa gilid at umupo tsaka inumpisahang magkwento. Natigilan ako nang marinig lahat ng kwento ni Z. Magmula sa kung paano ako hinatid ni Liam dito gamit ang kotse ko. Kung paano siya tarantang tinawagan nito para lang itanong kung paano ako aasikasuhin. Kung paano mabalisa si Liam dahil lang sa hindi ako nagigising. Kinwento niya din kung paano ako alagaan ni Liam bago umalis patungong opisina at pagka-uwi. Sinabi niya din ang dahilan kung bakit dito ako sa kwarto ni Liam nakastay. Damn it, I feel the redness of my face. Ngayon, unti-unting nanumbalik sa akin lahat-lahat ng mga nangyari bago ako mawala ng malay.
Alam kong tanga ako, pero hindi ako bobo para ibigay ka sa kanya. Nagpapanggap tayong mag-asawa pero kailanman, hindi ako nagpanggap sa kung anong nararamdaman ko sa iyo. Lahat ng nakikita mo sa akin ay totoo. Hindi ko na kayang pigilan na mahalin ka ng sobra. The sweetness, the hug, his touch, his starry eyes, his bright smile, and also that fucking kiss. This is bullshit. Napaawang pa yung labi ko nang malaman kong 3 araw akong tulog. Fuck it. I'm asleep for 3 damn days. Kian has been visiting me every night before umuwi si Liam, but Z also said that they talked about something. You didn't hear anything from them? Umiling siya. Basta pagkatapos silang mag-usap mukhang nabadrip si Boss L. Umiigting kasi yung panga tapos nakakuyom yung palad. I swallowed the lump in my throat after hearing those. What did they talk about? Bakit ganun ang reaksyon ni Liam? Damn it, I want to know. Oo, teka, saan ka pupunta, boss? Tarantang sabi niya habang nakaalalay sa akin. I immediately get out from the bed and walk towards the door. I touch the doorknob at akmang pipihitin ko na nang bigla itong bumukas. Tumambad sa akin ang isang di inaasahang bisita na kunot noong pinagmamasdan ako. Vince? Gulat kong tanong, nilingon ko si Z na nagkakamot ng ulo. What is he doing here? Boss, iniwan ni Miss Vanessa Aasikasuhin daw niya yung papers ng kumpanya niya para daw makapag-invest sa company niyo. What? Vanessa's here? Why she didn't fucking told me? May idea ba si Liam about kay Vanessa? Yes, alam ni Sir Liam na nandito si Miss Vanessa at kung ano ang relasyon niyo pero hindi sila nagpapang-abot. Sa tuwing aalis si boss, siyang dating ni Miss Vanessa. Tumango-tango ako. It's fine. Mas gusto kong ako ang magpapakilala kay Liam kay Vanessa dahil kung dalawa lang sila, baka kuyugin ni Vanessa si Liam. Nawala ako sa iniisip ko nang magsalita si Vince. What do you think you're doing, Tita Nika? Nakasimangot na sabi ni Vince tsaka hinatak yung kamay ko dahilan para mapayuko ako. He placed his hand in my forehead before letting out a sigh. Your fever is gone, but you still need to take a rest. I groaned because of annoyance. This kid is just 6 years old. For Pete's sakes, kung pagsabihan ako parang ako pa ang pamangkin sa aming dalawa. I need to go to the company. Nilagpasan ko sila at pumasok sa kwarto ko. I need to see Liam. Pero baka mabinat ka, bossing. I don't care. I opened my walk-in closet tsaka basta-bastang kumuha ng damit. Teka, boss. Inform ko lang si Boss L. Don't call him. I buttoned my white polo without its necktie and didn't bother to put my coat on. I just wear my usual pencil cut skirt and black steel toes. You don't need to see him. Nahinto ako sa pagsusuot ng sapatos nang magsalita si Vince. He's leaning on the side of the door while his arms are crossed. He's looking at me blankly. I frowned because of what he said. What did you say? You don't need to see him. He suddenly smirked at me. Because you want to see him. I gulped several times as my heart beats so fast because of what he said. That's right. I want to see him. I want to talk to him. I want to know everything. I smiled at him. You got it right. I look at Z na palipat-lipat ang tingin sa amin na parang pilit iniintindi yung pinag-uusapan namin. Z, change your clothes. I want you to drive me to the company. Gulat siyang lumingon sa akin at lumunok. Yes, miss. Pagkadating ko sa opisina, I don't know why everybody is shocked to see me. Matagal ba akong nawala? It's just 3 days. Did something happen while I'm gone? They are bowing to me 90 degrees like the usual, greeting me the same lines that I heard every day. We entered the elevator. Z is guarding Vince while I'm in their front. I don't know why but I didn't feel the presence of the elevator. Pakiramdam ko ay ilang segundo lang ang lumipas dahil bumukas agad ang pinto. I don't know why but I felt a bit excited about the idea of seeing Liam. I walked towards my office but there's no one so I bet they are in the meeting room. They're both following me until we saw Lani in her usual table who's typing quickly in her laptop while talking on the telephone. She looked tired and stressed because she's sweating and her face looks pale. Sir Liam's schedule for the whole week is full. We can't add another meeting for the court. Lani! She dropped the phone while looking at me. Shocked like Z. Oh my God!
She stood up and immediately checked me like what Z and Vince did to me earlier. Finally, Miss Monica, you are now okay. I frowned in confusion. Why? What happened? She bit her lips. I know her for the long time at alam kong may malaking problema kapag kinagat niya yung labi niya. Lani, tell me, is there something wrong? The Saavedra company is in the verge of bankruptcy. Lani said. I didn't utter a word. I felt the tiredness in my body at sa sobrang shock ko sa sinabi niya ay wala sa sariling naglakad ako sa pinto ng meeting room. They are calling me but I didn't bother to respond. I pushed the two wooden doors that caught everybody's attention. They looked at me gladly and shocked, but I just frowned in confusion because there are just the 5 of them in the meeting room. Liam, Angela, and the 3 shareholders. What the hell is happening? I shouted. I looked at Liam who's sitting in his usual chair. He's smiling, but it's not from ear to ear. It's a casual smile like he's just seeing an old friend back. I don't know why but I felt some pain inside. Something's definitely wrong. The CEO/owner of the falling company is now here. The bitch rolled her fucking eyes. I glared at her when I saw her hands holding Liam's hand. Magsasalita pa lang ako nang biglang tumayo si Liam and he cleared his throat first. Dismiss. Let's continue the discussion next meeting. The shareholders nodded, then they greet me and ask me about my health before leaving. I'm listening but my eyes are focused on the 2 of them. Damn, why are they holding hands? Angela pulled Liam's neck and planted a kiss in his cheeks. They both bade goodbye before the bitch walked right beside me with a victory smirk. I clenched my fist in anger. I want to strangle her right now. Kami na lang ang naiwang tao sa loob ng meeting room. Hindi naman na kasi pumasok si Nalani. Maybe giving us some privacy. I let out a deep sigh to comfort myself, to refrain from the anger that I'm feeling. I faced him and tried to speak, but he cut me off right before I could speak. He hugged me tight, kaya nasubsob ako sa dibdib niya. I felt him kissing the top of my head while brushing my hair through his fingers. The familiar beat of my heart is at it again. It has its own rhythm that anyone can't do to me except him. Napapikit ako dahil malumanay ang galaw niya. Para bang iniingatan niyang magkamali ang hawak sa akin na kunting hawak niya sa akin ay masasaktan ako. Anong ginagawa mo dito, Monmon? Malambing na tanong niya. Malambing? Really? Bahagi akong lumayo sa kanya at kunot noong tinitigan siya. Why are you asking me that? This is my company. May karapatan akong pumunta dito. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin, Monmon. He touched my forehead, then my cheeks, and I gasped when he placed his right hand in my neck and the other one is in my waist. My face turns red and I don't know where to look at it. It's damn awkward. Kagagaling mo lang sa lagnat, Monmon. Dapat nagpapahinga ka pa. Bumalik sa pisngi ko yung palad niya at naramdaman ko yung pagpisil niya sa bewang ko. Baka mabinat ka. I gulp. I can't breathe properly. How can he do that to me? Is this some curse or what? I remove his hands from my cheeks and look away. I'm fine. You don't have to worry. I'm fine now. Nilibot ko ang paningin ko sa paligid. I want to know everything. What happened while I'm gone? Maupo ka muna. Baka mapagod ka, Monmon. Bahagi akong nagitla nang marahan niyang hatakin yung bewang ko at inalalayan akong maupo sa swivel chair ko mismo. Tsaka lumayo ulit at lumapit sa intercom na nakakabit sa pader. Lani? Pwede bang makahingi ng isang basong tubig at isang mangkok ng lugaw? Pakidala sa meeting room. Salamat. I watch him as he walks back towards me. There's something wrong in his actions. He's not lively. It looks like he's thinking of something else. Mukhang hindi ka pa kumakain kaya nagpakuha na ako kay Lani ng kakainin mo. Tell me. Ha? Ang alin? He confusedly asked. Naningkit yung mata ko habang nakasandal sa swivel chair at nakatingala sa kanya. Sinamaan ko siya ng tingin. What are you up to? I know that there's something's bothering you. I saw how he gulped multiple times. He turned his gaze somewhere kaya sinundan ko ng tingin yung tinitignan niya. It's a folder. Nakapatong iyon sa long table sa tapat mismo ng upuan niya. I reached for it, tsaka binuksan.
He tried to stop me but I already saw it. My jaw dropped and my eyes widened before looking at him unbelievably and shocked. I stood up in disbelief. Nakatalikod ako sa mesa. What the hell? I took the paper inside the folder at pinakita yun sa kanya. What's the meaning of this divorce papers? The fuck, Liam? Divorce papers kasi, di ba? Sa Las Vegas, Nevada sila nagpakasal. May divorce dun. Sa Pilipinas kasi annulment lang ang meron. Ngumiti siya at nakita ko kung paano nanamlay yung mga mata niya, kaya pinilit kong kalmahin yung sarili ko. Pinaliwanag na sa akin nung abogado kung ano ang gagawin dyan. Pepermahan lang daw yan tapos sila na daw bahalang pumroseso. Why? My breathing became so hard. Ang hirap huminga. Why is he like this? Umiling-iling siya. Napagtanto ko kasi na hindi talaga ako karapat-dapat para sa'yo. Ang hirap kasi. Wala akong alam tungkol sa ganitong bagay. He bit his lower lip while teary-eyed looking at me. Simula nang makilala mo ko, parang lagi kang napapahamak, Monmon. Dahil sa akin, minamalas ka. Muntik ka nang mapahamak nung sumabog yung restaurant. Ang daming gustong pumatay sa'yo. Kasi habol din nila ako. Yung subdivision mo, may nadadamay ng mga residente. Tapos ngayon, yung kumpanya mo, babagsak na. Wala na kasi akong kwenta. Wala akong magawang tama para sa'yo. Nangyari sa'yo to kasi kasama mo ko. Kaya naiisip kong makikipaghiwalay na lang para naman bumalik na sa dati yung buhay mo. I didn't let him finish. I immediately grabbed his necktie and crushed my lips to his. I looked at him straight in the eye. Nanlalaki ang mata niya habang nakapatong ang mga kamay sa magkabilang gilid ko sa mesa bilang suporta para hindi niya ako madaganan. I closed my eyes and I bit his lower lip before pulling my lips away from his face in just an inch. Kunting tulak lang at magdidikit ulit ang labi namin. Hindi mabubuong salita niya habang nakanganga at malaki ang matang nakatitig sa akin. Bahagya akong napaupo sa mesa dahil napalapit ang katawan niya sa akin. Loving you is easy, but admitting it is fucking hard. I shook my head in disbelief. I can't believe that I'm saying this to you, but hinila ko lalo ang necktie niya kaya napalapit siya ng husto. Dumikit yung labi ko sa tenga niya at naramdaman ko kung paano siya natigilan dahil doon. There's no fucking way that I'm going to let the guy that I love the most leave me. Binitawan ko yung necktie before I cupped his face with my both hands at pinagdikit ko yung noo namin. I'll never let you go, Leah. No matter how bad it is to be with you, I'll never ever leave your side, I said before crushing my lips again at his. Now, I admit to myself, I'll never let go this fucking idiot. Kahit ilang tao pa ang magtangka sa akin, I'll never leave him. He's mine, and I'm his, and nobody can take Liam away from me. Nobody. Samantala, sa kabilang banda, on third person's point of view. Can you fucking stop staring at me? Sigaw ni C kay Ivan na walang kakurap-kurap na nakatitig sa kanya habang ginagamot ni A yung mga sugat niya sa mukha. Napailing na lang si A habang nililinis ng alkohol yung sugat ni C na mukhang hindi naman nakakaramdam ng sakit. Si Ivan naman ay napalunok at napahawak sa ulo habang nakatitig pa rin kay C. I said stop staring! Tumayo na si C at walang alinlangang kinwelyuhan si Ivan. Pero nanlaki lang ang mata nito bago maingat na hinawakan sa magkabilang pisngi si C. It's been days since you've beaten by an amateur pero yung mga sugat mo hindi pa rin naghihilom? Lumapit ng bahagya yung mukha niya kay C tsaka ngumisi. I think your wounds need my kisses. Anya tsaka ngumuso na akmang hahalikan si C. Nanigas si C sa kinatatayuan niya at hindi nakagalaw dahil para siyang na-trauma nang maalala kung paano siya halikan ng mga labing yun. Napalunok siya ng sunod-sunod dahil doon pero naudlot ang paglalapit ng labi nila nang may humatak bigla sa kwelyo ni Ivan palayo kay C. Get off me! Sigaw niya habang kinakaladkad ni Hiro papalayo kay C. Shut up! Sagot ni Hiro. Bumuntong hininga lang naman si A habang pinapanood ang ginagawa ng mga kasamahan niya at ang mga kaibigan ni Ed. Hindi niya pa rin alam kung bakit hanggang ngayon ay mainit ang dugo ng mga ito sa isa't isa. Dumako ang tingin niya kay D
na nakipagtitigan kay Paul. Parehas itong nakakagat sa ibabang labi habang pawisan at wala ni isang kumukurap. Hindi mapaghiwalay ang dalawang iyon dahil may pagkakapareho ang ugali. Medyo weird, although mas weird si Frances pero nakakapagtakang medyo may saltik din pala ang Paul na yun. Tumingin naman siya sa kaliwa at pinagmasdan si B at Frances na magkatabi habang nakaharap sa tag-isang laptop. Nakadila si Frances habang may itinuturo sa kanya si B na printing nakaupo lang. Hindi naman magkaaway ang dalawang to pero hindi rin naman masyadong close pero para kay A ay okay na yun kaysa naman dumagdag pa sa ingay ni na Z at C na nakikipag-ratratan sa dalawang lalaki. Buti na lang at wala si Z dito dahil kundi mag-iingay din siya at mas matindi pa sa ingay ni C. Si E naman ay nakahiga sa sofa habang yakap ang ilan sa mga kuting ni Z. May 12 kuting si Z na iba-iba ang lahi at nakapwesto yung iba sa katawan ni E na ginawang higaan ng mga ito. Tulog din ang mga kuting na iyon at mukhang sarap na sarap sa higa doon sa katawan ni E. Ilang araw na kasi ang lumipas mula nang mangyari ang insidente sa village ni Monica. Ilang araw na din silang nakatira sa mansyon ni Ed. Bakit? Pagkatapos nilang bisitahin si Kian sa ospital, ay inihatid muna nila ang batang Koreano sa morgue kung nasaan naroon ang bangkay ng pamilya nito. Ayaw pang umalis ni na Z, E at D dahil gusto nilang samahan yung bata pero kailangan na nilang umuwi dahil may 3 kumikislot na bagahe silang naiwan sa kotse. Una silang dumaan sa condo unit ni D para ilagay sa basement yung katawan ng 3 salarin pero nasa malayo pa lang sila ay kitang-kita na ang malakas na apoy na nagmumula sa mismong unit ni D. Nagkalat ang mga bombero sa labas at ang mga nakikiosyoso. Nakanguso lang si D na pinagmasdan yon tsaka umiling-iling bago umalis sa lugar na yon at tinungo naman ang unit ni Z na naabutan din nilang sunog. Halos magwala ito nang makitang tupok na yun pero natigil din siya nang makitang ligtas ang mga alaga niyang kuting. Dinaanan din nila isa-isa ang mga unit ng kasamahan pero pare-parehas lang din na nasusunog iyon kaya wala silang ibang maisip na puntahan kundi sina Ed lamang. Alam nilang iisang mga tao lang ang gumawa nun sa mga unit nila at yung gumawa sa Saadra Dos. Balak sana nilang sa mansyon ni Monica tumuloy pero naalala nilang nandun si Liam. They need some privacy. Hindi naman tumanggi si Ed at maayos naman silang pinatuloy. Tinulungan din silang gamutin ang mga sugat nila at mukhang tuwang-tuwa pa si Gago nang malamang makakasama niya si A sa iisang bahay. Ayos lang sa kanila na makituloy ang ABCDEZ agents. Pwera kay Hiro na masama lagi ang tingin kay Z na ganun din naman sa kanya. Si C naman ang hindi sang-ayon na tumira doon dahil makakasama niya ang manyak na si Ivan na panay ang pang-aasar at pangbobola sa kanya. Nagpakawala ulit si A ng buntong hininga bago na pasabunot sa buhok. Sumasakit ang ulo niya. Wala pang malay ang amo niya dahil tinamaan ito ng lagnat. Katatapos lang ng gulo sa vela pero heto naman at sunod-sunod na reklamo ang natanggap ng kumpanya ng bossing niya mula sa mga residente sa ibang villa ni Monica. Nalaman niya to nang bumisita siya sa kumpanya ni Monica para i-check ito kung may bomb threats din pero iba ang bumungad sa kanya. Kumpol ng mga taong nagrereklamo at nagpoprotesta ang bumungad sa kanya sa labas pa lang ng Saavedra Company at mula sa malayo ay kitang-kita niya si Liam na seryoso nakikipag-usap sa mga tao. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataong magtanong kay Liam kung ano ang nangyayari kung kaya't kailani siya dumiretso at doon siya nakakuha ng sagot. Nasa gitna ng isang malaking crisis, ang Saavedra Company dahil sa sunod-sunod na reklamo ay isa-isang nagsialisan ang mga shareholders ng kumpanya at tanging tatatlo na lang ang natira. Bukod pa si Angela at si Kian, bali 5. Ilang araw ding wala si Kian dahil nagpapagaling pa ng sugat sa katawan kaya si Angela ang madalas nakasama ni Liam. Anong iniisip mo? Naputol ang pag-iisip ni A nang tumabi si Ed sa kanya nang may malawak na ngiti sa labi. Tumagilid ng bahagya ang ulo ni A habang kunot noong nakatingin kay Ed. Bakit parang interesado kang malaman? Formal na tanong niya. Tumawa si Ed at sumanda sa sofa na pinauupuan nila habang ang mga kamay ay nakapatong sa sandalan kaya mukha siyang nakaakbay kay A. Kahit anong bagay naman basta tungkol sa'yo. Kumindat siya kaya't umangat ang parehas na kilay ni A. Interesado ako. Lalong nagdikit yung kilay ni A. Talaga? Naguguluhang tanong niya. Umubo lang si Ed dahil alam niyang hindi na naman na-gets ni A yung pick-up line niya. Sa ilang araw na pamamalagi ng agents sa mansyon nila ay halos oras-oras niyang kinakausap si A
at binabanata ng pick-up lines pero sadyang seryoso lagi ang babae at hindi nakukuha yung mga pabanat niyang linya. Oo naman, ngumiti siya at nagkamot ng ulo. So, ano nga kasing iniisip mo? Ngumiwi si A nang maalala ang kalagayan ni Monica at ng kumpanya. Iniisip ko kung ano yung magiging reaksyon ni Miss Monica kapag nalaman niyang pabagsak na yung kumpanya niya. Pumanta yung linya ng kilay ni Ed dahil sa narinig niya. Totoo? Tumango-tango si A. Pinull out ng majority ng shareholders yung stocks nila tsaka nag-alisan. Binayaran naman ng kumpanya ang lahat ng damages at nagbigay na din ng pakonsuelo sa mga namatayan pero may mga nagre-reklamo pa rin kaya... Teka Ed, saan ka pupunta? Napatayo si A nang biglaang tumayo si Ed. Napalingon tuloy ang iba sa kanila at naningkit ang mata ng mga lalaki nang makita ang ngisi ni Ed. Don't worry, ako ang magsasalba sa kumpanya ng amo mo, babe. Sabay kindat na nagpakunot lang ulit sa noo ni A. Sumenya si Ed kay Hero at Francis kaya tumayo ito at sumunod sa kanya. Sa kabilang banda, only Yum's point of view. Sunod-sunod akong napalunok dahil sa bilis ng tibok ng puso ko. Nanginginig din yung kamay kong nakapatong sa mesa para sumuporta sa bigat ko. Wah, baka kasi madaganan ko si Monmon. Wala akong ibang makapitan. Nangangatog yung mga tuhod ko sa gulat at kahihiyan. Wah, bakit mo kasi ginagawa sa akin to, Monmon? Nanlaki yung mata ko nang hilahin niya lalo yung necktie ko palapit sa kanya. Umawang yung labi ko nang maramdaman yung mainit na hininga niya sa bandang leeg at tenga ko. Napapikit pa ako at bahagyang natigilan nang dumikit yung malambot niyang labi sa tenga ko. Kinuyom ko yung mga palad kong nakapatong sa mesa. Wah! Paano ko ba pipigilan yung sarili kong huwag siyang hatakin sa batok? Ha? Nababaliw na ako. Nakakabaliw naman kasi yung ginagawa niya. Wah! There's no fucking way that I'm going to let that guy that I love the most leave me. Binitawan niya yung necktie ko na ipinagpapasalamat ko naman kaso pinagdikit niya yung noo namin. Wah, nahihiya ako. Bakit ba laging panlalalaki yung ginagawa niya? Ako dapat yung gumagawa ng paraan para kikiligin siya eh. Ha? Para akong bading nito. I'll never let you go, Liam. No matter how bad is to be with you, I'll never ever leave your side. Mga katagang binigas ni Monmon sa tenga ko. At bago pa ako makapagsalita ay muli niyang idinampi yung labi niya sa labi ko. Pero di katulad kanina ay mas madiin to at mapaghanap kaya hindi ko na pinigilan ang sarili kong idiin ang mukha niya gamit ang paghawak ko sa batok niya gamit ang kanang kamay para akong lasing habang nakapikit na dinadama ang mainit niyang hininga at ang nakakapanggigil na labi niya. Nakakabaliw, nakakawala sa katinuan. Alam na alam ko yun dahil simula nang matikman ko yun ay para akong nakadroga dahil hindi ako makatulog sa gabi hanggat hindi nun nadadampian ang labi ko. Pero di ko siya nire-rape pa. Huwag kayong judgmental, smack lang yun eh. Palalim ng palalim yung halik na yun. Halos maputol na yung paghinga namin pero walang bumibitaw. Parang nakukulangan pa ako. Hindi ko alam kung bakit pero pinahihinto ko na yung sarili ko kaso kusang gumagalaw yung kamay ko. Wah, ito na ba yung sinasabi nilang hindi talaga naiiwasan? Ang tuksong nasimulan na? Wait, virgin pa ako! Ewan ko kung paano nangyaring gumapang yung kamay ko pababa sa maliit at malambot niyang bewang. Napapisil ako nang ipulupot niya yung mga braso niya sa leeg ko at lalong dumiin ang mukha namin sa isa't isa at nagulat ako sa sunod kong ginawa. Wala sa sariling ungol ko nang bigla niyang kinagat yung ibabang labi ko dahilan para kumawala ang isang hindi pamilyar na ungol mula sa bibig ko habang nakaawang yun. Humigpit tuloy yung pisil ko sa bewang niya at nagulat ako sa sarili ko nang walang ano-ano binuhat ko siya. Paupo sa mating table. Medyo nakabukaka tuloy yung legs niya at umangat na yung skirt niya. Tukso! Tama na! May tumataas na bandila! Nakakahiya! Seriously? Really? She's sitting on the table and you're pinching her waist while smacking your lips off together? Gulat akong napahiwalay kay Monmon at lilingon sana sa nagsalita mula sa bumukas na pinto pero hindi niya ako hinayaang lumingon
dahil hinarap niya ako ulit sa kanya bago binigyan ng halik sa labi. Mabilis lang pero agad na humabol yung nguso ko nang humiwala yun. Bitin. Pumasok din si Lani at Z at napaubo-ubo pa nang makita ang ayos namin. Sorry sa istorbo, bossing. I'm sorry. He insists himself to come in without your permission. Paliwanag naman ni Lani habang nasa ibaba ang tingin. Si Z naman ay sumisipol. It's okay. Bumaba siya sa mesa at parang walang nangyaring inayos ang palda at buhok habang nagsasalita. Didn't I told you to knock on the door first before you enter? Why? You don't want me to see your make-out session? Matigas ang maliit na boses na nagsabi. Teka, maliit? Agad akong napalingon doon at nanlaki ang mata nang makita ang pamilyar na bata mula sa mall. Nakahalukip-kip na naman siya at nakasandal pa sa gilid ng pinto. Blanco ang tingin niya sa akin at talaga namang malakas ang dating niya dahil sa suot niyang long sleeve polo na nakatupi hanggang siko. Itim yun na pinaresan din ng itim na slacks at black pointed shoes. Nakabrush up ang buhok nitong medyo kulot at may rilo pang nagpamukha sa kanyang astig. Wow, yung bata sa mall? Ikaw yung halimaw na bata? Nakaturong sabi ko. Lumingon silang lahat sa akin habang siya inikutan lang ako ng mata na parang napakawalang kwenta nung sinabi ko. Did I just hear you called me halimaw na bata? Sabi niya na tagilid pa ang pagkakasabi nung dulo. Mukhang hindi siya marunong magtagalog. Wow! You know each other? Tumango-tango ako sa tanong ni Monica. Unfortunately, yes. Sagot naman nung Vince kaya nilingon siya ni Monica na ngayon nakapamulsa. We met in the National Bookstores and you don't have any idea how stupid he is. La, ang lakas talagang manglait itong batang to. Dapat talaga, dito kinukulong ng magulang sa bahay nila para hindi makapag-insulto ng iba. Ngumuso ako at magsasalita sana, kaso biglang tumawa si Monica. Hinila niya bigla yung kamay ko at nakita ko kung paano niya pinagkapit yun. Wow, namumula yung mukha ko. Alam kong hindi na bago yung pahawak-hawak namin pero kasi iba na ngayon. Alam ko nang love niya ako tapos love ko rin siya. Kaya mas nakakakilig. Hey kid! Yan, sige. Pagalitan mo, Monmon. Pagalitan mo. Naitiro yung batang yan. I know how stupid my husband is. He has an IQ of a 5-year-old kid. So, just deal with it. Total naman, hindi nagkakalayo yung edad mo at edad ng utak niya. Napanga nga ako sa sinabi niya. Lait din yun Akala ko pa naman ipagtatanggol ako. Umikot yung mata ni Vince. Whatever, Tita Nika. Ha? Magtita sila? I'm hungry. Hey, get me some food. Utos niya kina Lani at Z na napanga nga din dahil sa utos nito. Tinalikuran niya kami at akmang aalis na nang bigla siyang huminto at lumingon. By the way, my IQ is 99.9% higher than your husband's IQ. So, if you compute my IQ out of 100%, I am in between of 30 to 50% when your husband is in the edge of 1 to 5% only. Tsaka walang lingon ng likod at tuluyan ang lumabas. Naiwan akong nakanganga dahil dun, ganun kababa ang IQ ko. Totoo? Nakarinig ako ng bungis-ngis kaya nilingon ko si Monmon at ngumuso nang makitang tumatawa siya. Ang ganda-ganda niya talaga. Don't mind him. Utos ni Monmon habang bumubungis-ngis pa rin. Lalo akong ngumuso pero hinawakan niya yun at inipit ng mga daliri niya. And stop pouting. Don't fucking seduce me. Ngumiti ako at tumango-tango tsaka tinakpan yung bibig ko para iwasang ngumuso. Pabebe lang. Mamaya ngunguso ako ng gusto yung sobrang tulis para ikis niya ako ulit. And this, inangat niya yung papel na pinapipirmahan ko sa kanya kanina at walang alinlangang pinunit hanggang sa magpira-piraso yun. Hinayaan niyang mahulog sa sahig yung piraso nun tsaka ako tinitigan. The next time you give me this kind of papers, I won't hesitate to sign those. Nanlaki yung mata ko at hinawakan siya sa magkabilang braso. Ibig sabihin, hihiwalayan mo na ako sa susunod, Monmon? Tumawa na naman siya at pinitik yung noo ko. Yes. Pinisil niya yung magkabilang pisngi ko. Because you're not going to ask for divorce if you really love me, right? Kumurap-kurap ako dahil doon at ilang beses na napalunok.
Kung ganun, hihiwalayan niya talaga ako pag inabutan ko siya ulit ng divorce papers. Umiling-iling ako sa isip ko. Hindi ko naman nabibigyan ng ganong papel si Monmon eh. Love na love ako ni Monmon. Tapos, pakakawalan ko ba siya? Hindi naman kita bibigyan ng ganong papel, Monmon. Tinaas ko yung kamay ko na parang nanunumpa. Promise, Monmon. Ayokong humiwalay sa'yo. Tumawa siya, tsaka pinisil na naman yung ilong ko. I love you, Liam. Napatitig ako sa kanya ng ilang segundo at hindi ko napansing bumagsak na pala yung pangako. Hindi talaga ako makapaniwala na sinabi niya yun sa akin. Sa tingin ko, hindi na matatanggal sa isip ko yun kahit ilang araw o linggo pa ang lumipas. Hey! I said, I love you! Inis na sigaw niya, kaya para akong nagising. Nakangiwi na siya at nakasimangot. Maybe that Angie bitch is running to your head again. Ha? Naguguluhan kong sabi pero kinunutan niya lang ako ng noo. What? Totoo naman, di ba? Ang alin, Monmon? Ano ba yung tinutukoy kasi niya? I saw it! Dumukot siya ng panyo sa bulsa niya at pinunasan yung pisngi ko. I saw how that Angela kissed your cheek. Tumaas ang kilay niya at pinitik ang noo ko. The next time I see the both of you flirting with each other, I'm going to strangle her to death. Sabi niya habang nagngingit-ngit ang mga paningin. Ngumuso lang ako tsaka kumapit sa braso niya. Tumawa lang siya at ginulo yung buhok ko tsaka nagumpisang naglakad kaya nahatak ako. Anong pinag-usapan niyo ni Kian? Natigilan ako at nawala yung ngiti ko dahil sa tanong niya. Sinabi sa akin ni Zee na dinadalaw ako ni Kian. Kunwento niya ding may pinag-usapan kayo na mukhang hindi maganda ang kinalabasan. Kaya tell me, what did you two talk about? Kumurap-kurap ako nang maalala yung mga binitawang salita ni Kian na talaga namang tumatak sa isipan ko. Flashback, hinahaplos ko yung nakakunot na noo ni Monmon habang mahimbing siyang natutulog. Nag-aalala ako ng sobra dahil hindi pa rin bumababa yung lagnat niya. Napalitan na siya ni Zee ng damit at nilagyan na ng bimpo sa noo pero ang init pa rin niya. Pinatay na din ang aircon ng kwarto ko para di siya malamigan. Dito ko siya hiniga kasi hindi ako pwedeng pumasok sa kwarto niya. Bawal ako dun, di ba? Ilang oras na ang nakalipas mula nang iuwi ko siya mula sa sementeryo. Nataranta ako ng gusto kaya tinawagan ko agad si Zee para ipakonsulta sa kanya na agad namang dumating at inasikaso si Monmon. Ngayon nasa kusina siya at nagluluto ng lugaw para daw may makain si Monmon kapag nagising ito. Saka para din daw sa akin kasi naulanan din ako. Nakapagpalit na din ako ng damit kaso sinisipon din ako. Hindi na ako nag-onesie kasi nasa labahan lahat. Kaya nagsuot na lang ako ng puting V-neck na t-shirt at tsaka shorts na kulay gray. Bagay sa akin. Wait. Tumayo ako habang nakatingin sa pinto. May naririnig akong yabag ng paa bukod kay Zee. Mabigat ang pagkakatapak sa sahig kaya alam kong lalaki yun. Get out of my way! Pagkarinig ko pa lang ng boses na yun, ay agad akong nagtungo sa pinto at pinihit yun para buksan na sakto namang nasa harap ko na siya. Nangunot yung noo ko na makitang basa din siya at galit na nakatingin sa akin. You! Madiin niyang sabi tsaka ako biglang kinwelyuhan. What the hell are you doing? Tinitigan ko lang. Habang si Zee naman ay mabilis na pumagitna para umawat. Kitang-kita ko ang pamilyar na galit sa mata niya. Kung titignan ay parang sanay na akong makita ang emosyon na yun sa kanya. Nakakapagtaka. Teka, Sir Kian, bibitawan mo si Boss L. Huwag kang makialam dito, Zee. Anya, tsaka tinulak si Zee na ikinagulat ko. Kunot noo ko din siyang tinulak para bitawan ako at mabilis na hinawakan si Zee sa pusuhan para hindi matumba sa sahig. Napalunok ako nang umayos ng tayo si Zee habang nakatingin sa akin. Inis ko siyang nilingon. Hoy! Anong karapatan mong manulak ng babae? Bahagi akong hinatak si Zee patago sa likod ko. Kung nagagalit ka sa akin, huwag mong idamay si Zee sa inis mo. Kalalaki mong tao pero wala kang respeto sa babae. Tumawa siya nang nakakainsulto bago nakahawak sa bewang ng umisi. Ikaw, kalalaki mong tao pero wala kang magawang matino para sa asawa mo? Natigilan ako at napalunok. Pakiramdam ko tinamaan ako sa sinabi niya. Hindi ko alam kung bakit pero isa-isang nag-play sa utak ko lahat ng binigay at ginawa ni Monmon para sa akin pero kahit minsan wala pa akong nagawa para sa kanya.
Binibigay niya lahat ng kailangan ko, lahat ng gusto ko. Ginagawa niya lahat para sa ikabubuti ko. Pinoprotektahan niya ako. Pero ano bang nagawa ko para sa kanya? Wala pa ni isa. Tinapik ni Z yung balikat ko mula sa likod. Boss L, iti-check ko muna si Bossing sa loob. Anya at maya-maya pa yung narinig kong sumara ang pinto na nasa likod ko. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Kung pwede lang umapoy sa galit yung mata niya, ay tsak na nangyari na kaso naalala ko, action yung genre namin hindi fantasy. Lumawak yung ngisi niya. Ano? Iniisip mo kung may kwenta ka ba talaga sa buhay ni Monica? Ako na magsasabi sa'yo. Umigting yung panga niya tsaka lumapit sa akin. Wala kang dulot sa buhay niya. Pahamak ka, pabigat. Wala kang ibang ginawa kundi ang ipahamak siya. At nang dahil sa'yo, nagkakanda leche-leche siya. Hinayaan ko siyang duru-duruin ako sa balikat. In short, wala kang kwenta. Napabuga ako ng hangin nang malakas na lumapat yung likod ko sa pinto. Masakit yun pero mas masakit yung katotohanan. Sumasang-ayon ako sa mga sinasabi niya. Tama siya. Kahit kailan wala akong naidulot na maganda kay Monmon. Asawa ka ba talaga niya? At hindi mo alam na madali siyang dapuan ng sakit? Halos magsuntukan na yung mga kilay niya sa sobrang pagkakasalubong. Dumagdag pa yung nakakainis niyang ngisi. Unang araw pa lang na nakita ko kayong magkasama, hindi na ako kumbinsido eh. Halatang halata kasi. Alam mo namang hindi ka magaling sa pag-arte eh. Pinipilit mo pa rin? Ano bang pinaglalaban mo? Kalmado kong tanong sa kanya. Ex ka niya, di ba? Party ka na lang ng nakaraan. Bakit pilit kang sumisiksik sa kasalukuyan? Gusto kong palakpakan yung sarili ko kasi magkatunog yung dalawang dulo ng salita. Yay! Pwede na akong maging manunula. Pwede na din siguro akong sumali sa flip-top, no? Yung sinasalihan ng mga tambay sa kalsada doon sa pinaglilimusan ko dati. Pwede ding rapper, katulad ni Glock 9. Hanggang ngayon ba naman pakialamero ka pa rin? Unti-unting kumunot yung noo ko sa sinabi niya. Yung unang beses na kinausap niya ako sa CR ng hotel kung saan niya ako sinaksak, yung kamay ko. Natatandaan kong may mga kakaiba siyang sinabi sa akin noon pero mas nawiwirduhan ako sa kanya ngayon. Kung kausapin niya ako parang ang tagal na niya akong kakilala. Hindi ko pinapansin yun pero iba na ngayon. Pakiramdam ko talaga may alam siya tungkol sa akin. Alam niya kung sino ako at kung ano talaga ako noon. Bakit? Pakialamero na ba talaga? Ako noon pa? Naniningkit ang matang sabi ko. Mukhang natauhan siya at napagtanto kung ano yung sinabi niya. Kaya lumayo siya at namulsa. Lumawak yung ngisi niya pero halatang may tinatago siya sa likod ng ngisi na yun. Ipapadala ko dito yung divorce papers. Hindi ka naman ganun kabobo para hindi malaman kung para saan yun, di ba? Iniiba niya yung usapan. Tama nga ako, may alam siya. Isipin mo, lahat ng katangahang dulot mo kay Monica. Tsaka mo papirmahan sa kanya yung papeles. Kumuyom yung kamao ko dahil sa sinabi niya pero tinalikuran niya lang ako habang mahinang tumatawa. Kung talagang may natitira pang matinong parte ng utak mo, gamitin mo na at hiwalayan mo na si Monica. Sa huling pagkakataon ay nilingon niya ako. You don't deserve to be her husband and you'll never be. Tsaka siya tuluyang naglakad paalis. Naiwan akong nalilito habang nakasimangot at nakakuyom ang kamao. Pakiramdam ko kumikirot yung ulo ko. Nalilito ako at naiinis. Tama siya na hindi. Ayos! Okay ka lang, Boss L? Nilingon ko si Z at ngumiti ng peke. Nakasilip siya sa pintuan. Oo, okay lang ako. Sabi ko tsaka tumalikod at mabibigat ang hakbang na nagtungo sa pababa ng sala para doon ipahinga ang sumasakit kong ulo. Umiiling-iling ako para mawala sa isip ko yun. Hindi ko dapat iniisip yun. Hindi. Bawal ang bad vibes, Liam. Bawal. Kaya hindi mo dapat iniisip yung unggoy na Kia na yun kasi isa siyang malaking bad vibes na tinubuan ng pangit na mukha at payatot na katawan. XL ka, Liam, XL. At ang isang XL na gaya mo, hindi dapat iniisip ang isang XS na gaya ng unggoy na yun. Wah! Tama. Okay ka lang? Natinag ako sa boses ni Monmon kaya ngumuso ako. Dumaos-dos pababa yung kamay ko papunta sa kamay niya at pinagsalikop yun.
Napatingin siya sa akin kaya ngumiti ako. I love you, Monmon. Ilang minuto siyang natigilan bago ngumisi. Idiot. Pinitik niya yung noo ko bago ako hinalikan sa pisngi. I love you more. Oh, sarap sa ears. Nasa akin ang huling halakhak, Kian. Ngiti-ngiti ako. Hindi ko na alam kung saan ako hinahatak ni Monmon pero basta, isa lang ang alam ko. May tsansa na akong maka-score nito. Pagkakagawa na kami ng baby Liam at baby Monica nang hindi ko siya namamanyak sa paningin niya. Bumalik ako sa katotohanan nang pumasok kami sa opisina niya. Akala ko doon lang kami sa mismong loob pero nagtaka ako nang dumiretso kami sa isang pinto. May 3 pinto kasi dito sa opisina ni Monmon. Pinto palabas, pinto ng CR, at itong pinto na hindi ko alam yung laman sa loob. Saan tayo pupunta, Monmon? Takang tanong ko. Binuksan niya yung pinto at pinindot yung switch ng ilaw kaya lumiwanag sa loob. Kumurap-kurap ako nang makitang walk-in closet yun, kagaya ng nasa mansyon niya. Wow, ang astig. May ganito pala siya dito. Astig! We're going to change clothes. Nagningning yung mata ko. Ibig sabihin, i-score na. Stop imagining things. Mauuna kang magbihis. Ouch! Sayang. Gumisi siya at kumindat. Wow, ang ganda-ganda talaga ni Monmon. I'm going to kidnap you. Nanlaki yung mata ko at pumalakpak sa tuwa. Wow, sige Monmon. Willing ako magpakidnap. Kahit rape pa, Monmon, payag na payag ako. Aray! Iyak ko nang batukan niya ako. Sayang, kala ko score agad. Idiot. Ngumiti siya at pinisil yung tungki ng ilong ko. Let's go on a date. Wow!